Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Demokrito. Taong 1972, Lubao, Pampanga. Noong mga panahong ito, kakarating lang ni Demokrito sa Pampanga. Tubong Leyte siya at napadpad lamang siya sa lugar na yon dahil sa alok na trabaho ng kaibigan ng tatay niya. Alam niyang kapos sila sa buhay, kaya kahit nag-aaral siya, pinili niyang ipagpalit ang kinabukasan niya. Nga pala pinuno, hindi pangkaraniwang edukasyon ang pinag-aaralan noon ni Demokrito. Mas mataas pa ito rito. Sa sobrang taas ng antas ng kaalamang yon, marami na roon ang nabaliw at napagnakawan ng wisyo. Kahit ano rin ang edad ng tao, nananatiling hindi ligtas para sa mga banta ng ganoong kaalaman. 3 bantog na albularyo ang nagsisilbi niya roong maestro, kung saan bawat isa sa mga ito may kanya-kanyang porte o kahusayan. 3 antas din ng karunungan ang kanyang pilit pinag-aaralan sa mura niyang edad. Maliban sa pisikal at espiritual na kumbate, merong itinuro sa kanya ang pinakapunong maestro niya ukol sa isang bukod tanging kaalaman. Karunungang kayang hubugin, hawiin ang realidad at pasundin ang lahat ng nilalang na may buhay. Nakuha ng punong maestro ang karunungang yon sa isang singsing na pinagpasapasahan na sa bawat henerasyon. Luma at punong-puno na ito ng lupa. Bawat detalye ng singsing na itatago sa katandaan nito. Di rin niya nalilinisan sa kadahilan ng ang mga lupa at duming nababalot dito ay isa sa mga nagsisilbing selyo para maitago ang nakaukit na pangalan ng pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kalimitan, nililinisan lamang yon ng punong maestro kapag meron itong papaslangin o papataying isang makapangyarihang demonyo. Pagkatapos nun, pagpapahingahin ng singsing sa loob ng 2 taon. Nabanggit din sa kanya ng punong maestro, hindi ugat sa ating bansa ang karunungang napapaloob dito, sa halip nagmula pa yon sa pinakamalayong lugar. Ang pinakamalapit din itong katulad ay walang iba kundi ang karunungan ni Solomon na nakahulma sa mismong singsing nito na patuloy pa ring nawawala hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Dagdag pa ng punong maestro na kapag ordinaryong tao ang nagtangan nito, wala yung bisa. Kailangan ipasa yon ng huling nagtangan dahil doon magmumula ang mga pamamaraan kung papaano yun pagaganahin. Sa loob din ng halos 1 dekada niyang pag-aaral, marami na siyang natutunan. Isa ito sa mga naging daan para mahubog siya bilang isang mabuting tao. Bago rin siya umalis sa kanilang lugar, pinaalalahanan siya ng 3 maestro ukol sa mga pagsubok na maaari niyang kaharapin sa kanyang pupuntahan. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung sakali mang malagay siya sa panganib, huwag niyang kakalimutang bumulong sa hangin. Hanggat buhay sila, mananatili silang nakaantabay sa nag-iisa nilang disipulo. Dahil sa mga naging paalala nito, umalis siyang hindi man lang nakakaramdam ng kaba sa dibdib. Kampante na kampante siya noong umalis, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi doon magtatapos ang kanilang ugnayan. Pagdating niya sa Lubao, sinalubong siya ng mga kamag-anak ng kaibigan ng kanyang ama. 3 araw din siyang hindi pinatrabaho ng mga ito para naman masanay siya sa kapaligirang ituturing niyang bago niyang tahanan. Alam niyo, pinuno, noong makarating doon si Demokrito, halos hindi niya talaga maisip kung kailan siya makakauwi. Sa lawak kasi ng negosyo ng kaibigan ng tatay niya, pakiramdam niya habang buhay na siya roong magtatrabaho. Wala namang problema ang ganon, basta ba'y nakikita niyang nakakaluwag ang kanyang mga magulang. Hindi rin labag sa loob niya ang pagsasakripisyo dahil sa likod ng mga pagod niya, nandoon ang kanyang mga kapatid
na naghihikahos para makapagtapos ng pag-aaral. Matapos ang 3 araw na pahinga, nagsimula ng bagong buhay ni Demokrito. Pag-aalaga ng daan-daang manok ang kanyang naging trabaho, katuwang ang iilan sa mga matatagal na nitong tauhan. Lahat din silang nagtatrabaho sa lugar na yon. Purong mga probinsyano, kaya hindi na naging mahirap para sa kanila ang magkaintindihan. Buwan pa ang lumipas, unti-unti na rin siyang nasanay sa ganoong buhay. Wala naman siyang naging problema sa lugar na yon. Kaso lang noong mga nagdaang araw, meron siyang napapansing mga madre na pumapasok sa bahay ng amo nila tuwing hapon. Dala naman ang kanyang kuryosidad, sinubukan niyang itanong ito sa kanyang mga katrabaho. Nais niya kasing kumpirmahin kung matagal na ba yung nangyari o bago pa lang ito sa kanila. Sa kakatanong niya, nalaman niyang taon-taon palang nagaganap ang ganoong bagay. Panata na umano yon ng kanilang amo bilang pasasalamat sa patuloy na pag-unlad ng negosyo nito. Dagdag pa nung katrabaho niyang galing Leyte rin, 2 buwan ang itinagal ng ganoong panata kada taon. Sa mga araw ding yon, hindi nagpapapasok ng kahit na sinong hindi kamag-anak ang kanilang amo. Nanatili ring sarado ang mga bintana at mga pinto nito upang masigurong walang makakakita sa kanilang mga ginagawa. Ayon pa sa mga kasama nilang relihiyoso, normal lang ito dahil ang pagsamba ay hindi dapat pinapakita sa ibang tao. Dagdag pa ng iilan na, mas pabor sa kanila ang mga buwang yon, gawa ng hindi sila natututukan ng kanilang amo. Matapos naman yung marinig ni Demokrito, pinili na lamang niyang manahimik. Sa kanyang pagsasanay kasi, natutunan niyang huwag makipagtalo sa mga taong ang gusto lamang paniwalaan ay ang mga bagay na alam nila. Medyo nag-iingat din siya, lalo pat hindi nila lugar ang napuntahan niya. Hindi lahat ng nagpapakitang sa Panginoon, totoong sa Panginoon. Marami na ako nasaksihang ganyan, kaya mag-iingat kayo mga kaibigan. Paalala ni Demokrito. Matapos niyang makapagsalita, bumalik na siya sa kanyang trabaho. Nang marinig naman niyo ng kasama niyang malapit na sa kanya, agad naman siya nitong kinausap ukol sa kanyang sinabi. Kahit kasi pabulong lang ang pagkakasabi niya nito, klarong-klaro yun sa tenga ng kanyang katrabaho. Pagkarinig naman niya sa naging tanong nito, di naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Alam naman niya kasing marami ang nakikinig, kaya mas mainam na wag na muna nila itong pag-usapan. Sa pagsapit naman ng gabi, nanatiling sarado ang pamamahay ng kanilang amo. Maliban sa mga aso nito, wala rin silang nakitang lumabas. Takang-taka naman noon sila Demokrito, gawa ng paano yun nangyari? Alangan namang hindi kumain ng mga taong nasa loob ng bahay o nakaramdaman lang ng pagkapuno ng kanilang mga pantog. Lumalim na ang gabi. Mas lalong dumarami ang mga bulong na kanilang naririnig. Kung papakinggan, pagpupugay ang mga tinig na yon sa kaitaas-taasan. Pero habang tumatagal, unti-unti na yung nagbabago sa pandinig ni Demokrito. Kalaunay bigla na lamang nanindig ang kanyang mga balahibo matapos niyang maunawaan ang mga Latin na walang humpay nitong inuusal. Bukod sa pabaliktad ang pagkakasambit ng bawat salita, siguradong sigurado rin siya na nagpupugay yun sa mga prinsipyo ng impyerno. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakaramdam ng pagkabingi at panlalabo ng kanyang paningin. Dahil sa pangyayaring yan, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang medalyon na nakalagay sa bayong na nilalagyan niya ng damit. Pagkasuot naman niya nito, lahat ng nararamdaman niya bigla na lamang nawala. Kaso lang, pagsilay niya sa kanyang kasama, nasipat niya yung nakatayo na ng tuwid at nakadungaw sa kisame ng kubong tinutuluyan nila. Unti-unti na ring namumuti ang mga mata nito
kasabay ng walang patid na panginginig ng mga binti at kamay. Matapos naman niya yung masilayan, pilit naman niya itong tinulungan sa pamamagitan ng pag-ihip ng usal sa noo, pero wala yung nagawa. Dihama kasi na mas malakas ang kapangyarihan ng Latina sabay-sabay binabanggit ng mga nilalang, kaya kahit gaano pa man kalakas ang alam niyang pangontra sa Tigalpo, di nito kayang basagin ang aral na yon. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong paligid. Pagkaputol ng usal na kasalukuyan niyang naririnig, humandusay naman sa sahig yung kasama niya. Unti-unti na ring bumalik sa normalang bigat ng hangin na kanyang nararamdaman, kaya kalaunay na panatag na rin siya. Ang kaso lang, habang ginigising niya noon ang kanyang katrabaho, meron siyang nasipat na anino na dumaan sa labas ng kubo. Pagsilay naman dito ni Demokrito, agad naman niyang pinatay ang lampara na nagsisilbing paumagahan nila. Dali-dali rin niyang dinala sa higaan ng kanyang kaibigan, sabay hanap ng butas na pwede niyang masilipan. Nataon naman noong medyo luma na ang kubong tinutuluyan nila, kaya madali na lamang para sa kanya na makalikha ng butas na kakasya ang paningin niya. Pagsipat ni Demokrito sa labas ng bahay, tumambad sa kanya ang 3 madreng nakatayo sa harapan ng mga kulungan ng manok. May hawak-hawak ang mga itong itim na rosaryo habang bumubulong sa hangin ng mga usal. Alam niyang nagdarasal ang mga nilalang na yan, gawa ng pabuka-buka ang mga bibig nito. Maya-maya pa, binuksan ng 2 madre ang mga pinto ng kulungan at sa hindi malamang dahilan, mabilis yung nagkumpulan sa kinaroroonan ng mga nilalang. Wala ring ginagawang tunog ang mga manok at parang napakakalmado lang din ang mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, meron siyang nasipat na katrabaho sa ibang kubo na bigla na lamang lumabas. May dala-dala yung mahabang itim na patalim at sa estado ng paglalakad nito, parang wala ito sa kanyang wisyo. Paglapit naman ng katrabaho niyang yon sa 4 na madre, dahan-dahan naman itong ibinuka ang kanyang bunganga. Nagsimula na rin yung umungol hanggang sa may lumabas sa bibig nito na ulo ng ahas. Kulay pula ang nilalang na yon at sa pag-usli nito ng bahagya, napansin niya ang 2 paa nitong ginagamit para tuluyan itong makalabas sa bibig. Ilang minuto pa ang dumaan, nakalabas na nga ang nilalang. Dali-dali itong gumapang sa katawan ng mga madre hanggang makapasok na ito sa kanilang mga damit. Hindi naman nagtagal ang ahas sa loob at sa paglabas nito, tumambad sa kanya ang napakalapot na itim na likido na bumalot sa bawat kaliskis nito. Hindi naglaon. Agad namang pinuntahan ng ahas ang mga manok para kainin itong lahat. Kung hindi nagkakamali itong si Demokrito, nasa 100 ang bilang ng mga manok na kinain ng nilalang. Matapos nun, tumayo ito sa harapan ng mga madre kasabay ng dahan-dahan itong pagpalit anyo. Pag ganyang tao naman ang ahas, nilamon ng itim na apoy ang katawan ng katrabaho niya hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Nang makamit na ng nilalang na yon ang wangis ng isang tao, humarap ito sa 4 na madre na animoy meron itong hinihintay. Sa mga sandali ding yan, nasaksihan ni Demokrito ang isang interesanteng pangyayari. Dahil ang ahas na nagkatawang tao pala ay isa sa mga madre. Yung 4 mismo nagbigay dito ng kasuotan bago nila nilisan ang lugar. Pagbalik naman ito sa bahay ng kanyang amo, nasipat niya ang kaibigan ng tatay niya na nakaluhod sa gilid ng pinto. Kung titingnan, para itong personal na alipin ng mga nilalang. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dito na niya napagtanto na nasa pugad siya ng kanyang mga kalaban. Alam din niyang hindi basta-basta ang mga ito dahil noon ding mismong gabi, may mga nakaramdam pa sa kanya kahit binura na niya sa hangin ang kabuuan ng presensya niya.
Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nagpatuloy ang trabaho sa manukan na parabang walang nawawala sa mga kasamahan niya. Kahit anong tanong ni Demokrito sa mga ito, nakapagtatakang hindi nila matandaan yung taong tinutukoy niya. Ultimong malapit nitong kaibigan, parang hindi man lang ito kilala. Nang mapagtanto naman niya ito, minabuti niyang magsawalang imik na muna. Bukod kasi sa ilang linggo pang magtatagal ang pananatili ng mga madre, hindi na rin niya maipagsawalang bahala pa ang dami ng mga tagapagmasid nito. Akala ni Demokrito, makakaya niya yung pagtiisan, pero nagkamali siya. 3 araw pa lang kasi ang dumaan matapos niyang masilayan ang ganoong kaganapan. Gabi-gabi na siyang pinaparamdaman ng mga nilalang na animoy umaaligid sa kanilang tinutuluyan. Hindi na rin siya komportable sa mga pagkaing niluluto ng kanyang mga kasama dahil kapag tinitingnan niya ito, nakakakita siya ng mga itim na dugo mula sa mga karne ng manok na isinasahog nila. Sa pinagtatrabahuhan niya kasi, literal na araw-araw manok ang ulam. Nakadepende na lang talaga sa pamamaraan ng pagluluto. Dagdag pa ni Demokrito, kahit nakakasawa ito, pinagtsatsagaan na lang din nila dahil nga sayo na libre. Kaso lang, nung masaksihan niya ang mga nangyari noong gabi, nagsimula na rin siyang makakita ng mga kakaibang bagay sa paligid ng pinagtatrabahuhan nila. Hindi lang yon, naging madalas na rin ang pagkausap sa kanila ng mga madre kasabay ng mayat maya nitong pagtitig sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon siyang umalis na roon kahit hindi pa siya naaabutan ng sahuran. Isang hapon, matapos ang kanilang trabaho, agad naman siyang pumanhik sa bahay ng kanyang amo. Pilit pa siya noong pinigilan ng kanyang mga kasamahan, pero di niya pinansin ang mga ito. Maya-maya pa, dala na rin ang katigasan ng kanyang ulo. Wala na rin yung nagawa kundi hayaan siya. Pagkatok naman niya sa pinto ng bahay, agad naman yung bumukas, kasabay ng dahan-dahan niyang pagsilay sa loob nito. Nang masipat naman ni Demokrito ang laman ng bahay na yon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasilayan. Anya, sa sala pa lang nito, nagkalat na ang mga nakabiting katawan ng tao. May mga malalaking kandila din doong nakasindi, at sa bawat sulok ng bahay, naroon ang mga madre. Sa sahig din kung saan nakabitay ang mga labing yon, may mga nagkalat na dugo na pinagmumula ng isang napakabigat na presensya. Matapos naman yung makita ng kanyang mga mata, nakumpirma niyang ang bahay ng kaibigan ng tatay niya ang kasalukuyang ginagawang lugar pangtawag ng mga madre. Maya-maya pa, nangakmang aatras na siya. Laking gulat na lamang niya nang may biglang humawak na kamay sa kanyang medalyon. Pagkalapat na pagkalapat pa lamang ng palad nito, agad na nitong nalason ang kanyang karga. Bago pa man ito tuluyang mapatay ang medalyon niya, sapilitan niya yung kinalas upang hindi na siya mahawa. Pagkaputol naman niya rito, agad naman siyang bumagsak sa lupa, dahilan para makatakbo na siya papalayo. Hindi naglaon. Nang mapansin naman yun ng kanyang mga katrabaho, agad naman siya nitong sinundan. Tanong yun ang tanong ukol sa kanyang mga nasilayan pero wala na siyang panahon para magpaliwanag pa. Sa halip, niyaya na lamang niya ang mga itong tumakas kasama siya. Ang kaso lang, nung marinig ito ng kanyang mga katrabaho, walang naniwala sa mga ito, maliban na lamang sa kaibigan niyang taga Leyte rin. Kahit alam nitong wala pa silang sinasahod, napilitan na rin yung sumunod sa kanyang nais dahil ramdam nito na hindi siya nagbibiro nung sambitin niya ang mga katagang. Lugar ito ng mga demonyo. Hindi manok ang inaalagaan dito, kundi tayo. Kung ayaw niyong sumunod sa mga kasamahan nating di niyo na naaalala pa, pakinggan niyo ang mga sinasabi ko. Dahil sa mga katagang yan, naging daan ito para sumama ang kanyang katrabaho.
Wala man silang malinaw na gagawin pagkalayo nila sa lugar na yan. Mas mainam na ito kung iisipin kesa naman manatili pa sa lugar na alam nilang hindi na sila ligtas. Akala ni Demokrito, matatahimik na sila pagkaalis nila rito, pero ang hindi nila alam, yun pala ang magiging simula ng kanilang kalbaryo. Sumapit ang gabi. Walang nagpatuloy sa kanila. Dahil dito nagpalaboy-laboy lang sila sa daan hanggang sa kalaunay wala na silang makitang tao na nasa labas. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, nang marating nila ang parte ng bayan kung saan madalang na lamang ang nakatira, agad naman sila roong naghanap ng mapagpapahingahan. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, pagkahiga na pagkahiga nila sa lilim ng malaking puno, may nasipat silang 4 na mga ngabayo na dahan-dahang umuusad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kahit malayo pa ang mga ito, kitang-kita ni Demokrito ang mga itim nitong talukbong na nagkukubli sa kanilang mga pagkakakilanlan. Habang papalapit din ng mga nilalang, unti-unti na rin siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog, indikasyon na hindi yun mga pangkaraniwang mga ngabayo. Hindi naglaon, ng ilang metro na lamang ang layo ng mga ito. Doon na niya tuluyang nasipat ang mga kabayong bungo na halos ang mga ulo. Ang mga nilalang namang nakasakay dito, may mga dilaw na mata, tapos kahit anong sipat niya, di niya magawang makita ang mismong katawan nito. Maya-maya pa, nang masipat naman sila ng 4 na mga ngabayo, bigla naman yung umatungal ng napakalakas, dahilan para matigal po silang dalawa. Nang maramdaman naman ni Demokrito ang pamamanhid ng buong katawan niya, pinilit naman niyang magbigkas ng mga usal para lamang makatakas sa ganoong uri ng sumpa. Mabuti na lang naging matagumpay siya, kaya nagawa na rin niyang matulungan ng kanyang mga kasama. Ayon sa kanya, kung nakarinig na kayo ng sigaw ng itim na kaluluwa, gano'n na gano'n ang tunog na pinakawala ng nilalang na yon. Basta, matining ito tapos nakakatakot talaga. Pagkaripas naman nila ng takbo, napansin naman nila ang napakalaking anino na dumaan sa langit. Sinubukan nila yung sipatin pero sa sobrang bilis nito hindi na nila yon nakita pa. Pagpasok naman nila sa masukal na kakahuyan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nakapasok din doon ang mga ngabayo. Mabuti na lang nagawa pa nila roong makalabas, pero nung makita niya ang malawak na patag na daraanan nila, nawala na siya ng pag-asang makaligtas. Kung ipagpapatuloy kasi nila ang pagtakbo, alam din niyang hindi nila matatakasan ng mga ito dahil nakasakay yon sa mga kabayo. Ang ganong dahilan ni Demokrito ang mas nag-udyok sa kanya para basahin na ng sabay ang 2 libretang tangan niya. Bago rin siya magpasyang kaharapin ng mga nilalang, umihip muna siya ng mga pamakong dasal hanggang sa kalaunay sumabay na yon sa mga hanging sumisimoy. Nang maihanda na niya ang lahat-lahat, kinuha niya ang armas na dala ng kasama niya, sabay harap sa mga ito. Tumakbo ka na! Ako na ang bahala sa kanila! Sigaw ni Demokrito sa kanyang katrabaho. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumigil para hintayin siya. Dagdag pa nito na, hindi siya nito iiwan sa ganoong kalagayan. Kung mapapahamak siya, mas mainam na magkasama silang dalawa. Dahil sa sinabi ng katrabaho niyang yon, ikinatuwa naman niya ito. Kahit papaano kasi, ipinakita nitong may pagtitiwala yun sa kanyang kakayahan. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa pagsambit ng mga pangkumbating dasal. Yun pa lang kasi ang naibigay ng kanyang maestro dahil na rin sa pagkaudlot ng kanyang pag-aaral. Gayunpaman, kahit yun lang ang tangan niya, naniniwala siyang kaya niyang patayin ng mga nilalang na yon. Maya-maya pa, agad naman niyang sinugod ang mga ito ng walang pagdadalawang isip.
Pag-unday naman niya rito ng saksak, sa halip na umilag ang mga nilalang na yon, kampante nitong sinalubong ang kanyang atake. Pagkalapat naman sa katawan ng nilalang ng talim ng armas niya, laking gulat na lamang niya nang bigla itong malusaw. Matapos nun, ngumisilang naman ang mga mangangabayo, sabay ihip ng dasal sa hangin, dahilan para malason ang lahat ng mga buhay na salitang kanyang ipinakalat. Matapos nun, dumoble ang bigat ng kanyang katawan. Para na rin naging mga bato ang kanyang mga paa, kaya hindi na niya nagawa pang makaatras papalayo. Pagkahawak naman ng nilalang na yon sa kanya, ramdam na ramdam niya ang tila bang paghigop nito ng kanyang kaluluwa. Sinusubukan naman niya itong labanan, pero di hamak na mas makapangyarihan ang mga ito. Mabuti na lang, nang akmang mawawala na siya ng ulirat, nakahingi siya ng tulong sa punong maestro. Yon ang naging daan upang magising ang gabay na ibinao nito sa kanyang katawan. Pag-ahon naman ng nilalang na yon mula sa lagusang likha ng kanyang kaluluwa, doon tumambad sa kanilang mga mata ang isang matikas na lalaki na merong mga pakpak na nagliliwanag. May benda rin ang mukha nito, tapos ang kaliwa nitong balikat punong-puno ng mga mata patungo sa hawak nitong pulang espada. Pagwasiwas naman ng nilalang na yon ng kanyang armas, agad namang nalusaw ang mga mangangabayong muntik ng magnakaw ng kanyang kaluluwa. Dahil sa pangyayaring yon, kitang-kita naman niya ang pagkagulat ng tatlo nitong kasama. Maya-maya pa, unti-unti na rin niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan, hanggang sa kalaunay nagawa na niyang makatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Wala man siyang ideya sa mga nangyari, pinili niyang unahin ang mga kaligtasan nila. Kalaunan, nang marating na nila ang sumunod na baryo, doon na sila nakahingi ng tulong. Pagpasok naman nila sa loob ng isang bahay, matyaga naman silang naghintay sa mga paparating, kaso lang wala nang nakasunod pa. Kinabukasan, kahit wala silang pera, nagdesisyon silang umuwi ng Leyte. Marami sila noong sakripisyong pinagdaanan, makabalik lang sa kanilang lugar. Nang makauwi na itong si Demokrito, nalaman niya sa kanyang maestro na isa palang kerubin ang gabay na ibinao nito sa kanyang katawan. Kusa lamang din yung magigising kapag sinambit niya ang pangalan nito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Dahil sa kanyang naranasan, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Nagulat na lamang siya nang mapansin niyang isang dekada na naman pala ang nakalipas magmula noong nagbalik loob siya sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Ayon kay Demokrito, sa loob ng isang dekada, marami pa pala siyang hindi nalalaman. Malakas din ang kanyang kutob na dahil sa kamangmangan niya noon, muntik na siyang mapahamak. Ngayong pangkasalukuyan, kahit medyo may katandaan na siya, hindi niya pa rin malilimutan ang kanyang naging karanasan sa lugar ng Lubao, Pampanga. Laking pasasalamat na lang din niya dahil sa kanya ipinagkaloob ang anghel na gabay ng punong maestro. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang swerte ni Demokrito. Kasi sa kanya binigay yun eh. Alam niyo ba kung tutuusin? Napakahirap palabasin ng ganitong klase ng mga gabay. Kung tutuusin nga, talagang hindi kayang palabasin to eh. Bibihirang tao lang yung nakakagawa ng ganitong bagay. Pero sa estado ng punong maestro, parang napakarami niyang alam. 'Di ba? Hindi naman yan tatawagin punong maestro kung chipipa yan eh, kung konti-konti lang yung alam niyan eh. Pero hindi. So ibig sabihin, matindi pala talaga to. 'Di ba? Isipin niyo nakapagbaon siya ng isang mataas na anghel na merong ranggo sa katawan ni Demokrito. Nalalabas lang yun kapag sinambit niya yung pangalan. O di naman kaya kapag siguro nalalagay na sa panganib yung buhay niya.
'Di ba? Paano kung wala yun? Paano kung hindi yun tinangan ni Demokrito? Paano kung hindi siya naging disipulo ng tatlong magagaling na maestro na yon? E di wala tayong kwentong ganito. Pero sa totoo lang, sobrang nakakabitin ang kwento na to. Kasi magandang subaybayan yung buhay ni Demokrito eh. Marami pa yung pagdadaanan. Tsaka alam ko, hindi lang doon nagtatapos yung paglabas ng gabay ng anghel niya. Lalabas at lalabas pa rin yan kasi nandun na siya eh. Inaaral niya na yung lihim na karunungan. So, ang tendency niyan, marami na siyang makakalabang iba't ibang klaseng nilalang na mas malalakas kumpara dun sa una niyang nakalaban. Di ba? Kaso lang, isa lang yung kwento natin eh. Pero okay na rin yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.